Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now. Eh, hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. Diba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin that there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the
Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, humiliating me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila. Na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ng bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Inigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is just been working
sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Tumulong confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin.
ninyo diha tanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ang ina ninyo. Di pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. In-attach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Yung ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Inigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatang
pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo, media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. E pobriman mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang puking ina, walang boboto sa'yo. Senador man, Vice President man, walang boboto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Bilyon-milyon, one buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw,
pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso. Yan. Sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan, na pinamisan ninyo, 20 pesos na rice. Yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Atty. Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong opya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya eh. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, kasi sila naman na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you okay. sow. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group,
kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Law. Kung mayor pa. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan. E na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madaling mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Pinabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Madam Vice? Damsi, do you have question? Damsi? Pwede bang ako muna sa Montreal? Sige, sir. Madam Vice, I am the GUE sa Canadian Pinoy Region Montreal, diri sa Montreal. Ma'am, tama gina imong sulti, ma'am. Ako, ma'am, gapokus ko sa Kamiging. Grabe gid kayo ang pagdaog-daog nila sa mga tao sa Kamiging. Insakto gid ka, ma'am. Ipangbahugan na nila ang mga tao. Kay balo magikaw sa istorya sa Kamiging. Adlaw-adlaw na ako gibati ko si Romaldo pero gahi magig kayo. So,
Manginaot po ko ma'am nga apilon mimo sila kay kana imong giistorya tinuod gitna tanan. Nagipahukan ra ni Romualdo ang mga kamigingnon kay para sunod-sunod ra niya. Nagasalamat. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan niyo ng example ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Kasi it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo, sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Wag ka na po daw umambisyon ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo. Darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po, VP. Hindi lang natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Yes, VP. By the way, nandiyan na po yata yung napakaraming mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palagban kayo Mukhang kung halimbawa persahang kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko. Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP person. Mapupuluhan na ako. Kasi lang kilang. Na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yun? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yun? That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan, Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika. You're raising your hand. Naka-mute ka, Maharlika. Martin, nakamute ka. Okay. Yeah, dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night. At para nga pong mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba, VP, ginagawa lang yung mga ganitong urgent order kapag may national threat or disaster, which is kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po ma-aksyon ang ating
bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit ko, galit naming lahat. Ang katanungan ko po, VP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, kay attorney, particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad niyo po ay talagang unconstitutional. Oh, yes, ma'am. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Pakita niyo sa akin. Sabihin niyo Zoom. Kahit hindi niyo ma-determine ang quorum sa Zoom. Sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayong lalabas ko sa kante. Yung tatakbo. para kayo mag-issue ng order between 6:15 12 midnight. Yan yung sinasabi niya ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi niyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao kapag sabi doon Never really know what's going on. Looking Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo corrupt ako? O ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera. Ina ninyo. Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. It doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lalong hindi sila nakikinig kay BBM. Hindi ko alam. Hindi
ko alam bakit tayo umabot sa ganito. Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Yes, ma'am, sir, Dancy. Hi ma'am. Sorry ma'am. Yung nangyari ba ngayon, parang may nagkaroon ba ng standoff kanina? I mean, would you say if it was a standoff na, kasi apparently parang based dun sa kwento ni Attorney Lopez kanina, parang ganun yung nangyari. Parang nasa labas daw sila, and then parang I'm assuming adrenaline na ni Attorney Lopez na natulak niya yung pangharang dun sa pinto para hindi makapasok. So may ganun po bang nangyari, ma'am? I mean, can you just from your perspective, what happened, what's happening now? May standoff po bang nangyayari? Stand off kami, sir. Nandiyan sila sa labas. Nandito kami sa loob. May Okay lawyer po. kami. Ang game plan namin is may lawyer sa labas and then may Apa. lawyer sa loob. And there's a Okay. standoff. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. Okay po. Sige ma'am. Siguro last on my end, ma'am. Maybe know how were you able to wait lang, JC, last question lang. Ma'am, maybe just know, I mean, for everyone's information lang, how were you able to gain access sa loob ng detention facility at this hour din? Naglakad ako. She called me. Buti na lang hindi pa ako tulog. Tinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya ng umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya ng umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with a small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So dumiretso ako dito sa kwarto. And then, kumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And then I said, okay, sige. Okay ma'am, thank you. May I interrupt? I was just informed by some members that the station here at this police station, which papasok daw dyan ngayon si tatlong sasakyan carrying PNP Marfield. Loob ng detention facility. Ito na nga, araw na nalabas. Yes. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin niyo sa amin, mga congressman, sabihin niyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi nyo nga sinulat that you have the permission to conduct a meeting. Wala nga kayong opisina ngayon. Paano kayo nakagawa ng order from 6:15 to 12 midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon? Mismo mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yes, Ma'am Lorraine, you're raising your hand. Ma'am, Vice President, good evening. Sorry, The- Mama. Sorry. Yeah. Sorry. Yes, Yung ma'am. doktor, yung ambulance, ayaw nila papasukin. Si Marbil, who nothing to do with this thing here ngayon, pasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi? Yes, Ma'am Lorraine. VP, actually, hindi naman bago ito, no? Ang SMNI, kahit ako personally, alam mo yon, we've been on the receiving end of the lawlessness and the impunity of this government. Wala silang pakialam sa batas na. That much is very clear. But what's worrisome is that it's stepping up. Paggrabe ng paggrabe. Kasi kami doon, biro mo kahit ikaw, inaano ka nila, no? Binabangga ka na nila ngayon. And then what's worse now, when I was in detention kasi VP, it wasn't like that, no? Hindi kami ginaganyan. There was no, I didn't feel that they could just suddenly enter my room or anything like that. But now watching Attorney
Zuleika, it really breaks my heart, no? And it's worrisome because ano ang tsansa namin ng mga ordinaryong mamamayan kapag ka ikaw, no, kasama mo si Attorney Zuleika ngayon? Ano ang tsansa namin ngayon sa pang-aabuso ng gobyernong ito? Kung ikaw mismo, 32 million Filipinos voted for you, pero wala silang takot. So yung impunity na yan, it's stepping up and stepping up and stepping up. So, I only wanted to bring that up, Ma'am VP, because I don't think it will be beyond them to be carrying you out physically, and then it will get worse, di ba? And to put things in perspective again, this happened a long time ago with a father, no? This is a repeat. I'm a martial law baby, so hindi naman ito bago yung nakikita natin ngayon. But the good thing there is to complete the whole story is alam natin kung anong gagawin natin dito. 'Di ba? Nagawa natin, napasipa natin ng isang hindi matino na pangulo. Pero ngayon, yung tanong ko dito, yung my first concern now is it stepping up. The impunity, the brazenness, the lawlessness from the legislators themselves, the abuse and the arrogance when it comes to power. No? That's the concern. Kung ikaw ginaganyan kanila, paano pa yung iba? Wala na kayong papupuntahan, ma'am. Yan lang ang sabi ko. I'm sorry, ma'am. Can I just excuse myself? Kasi sumusuka siya. Dali.